mapagpalang araw po sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa bidyong ito po ay matutunghayan ninyo kung paano mag-celebrate ng Pasko ang isang OFW. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Matagal-tagal na rin akong dito palagi nagpapasko sa bansang Kuwait at nakasanayan ko ng tuwing day off ko at kung araw man ito ng Pasko, ako ay pumupunta sa simbahan para magsimba. Subalit sa araw na ito, hindi ito Pasko, sapagkat ang Pasko ay araw ng Lunes at Biyernes lang ako pwedeng lumabas. Kung kaya't advance akong nakapunta ng simbahan, bagamat hindi pa ito araw ng Pasko. Sapagkat alam kong sa araw ng Pasko, ako ay may trabaho. Ganun pa man, patuloy kong isinelebrate ang Pasko sa pamamagitan ng aking pagsimba. At dito nga ay natunghayan ko ang magandang misa. Dito nga sa labas ng simbahan ay nagpicture-picture muna ako at habang inaantay ang aking kaibigan. Ganun pa man, nagkaroon din ng pag-o-opening sa bandang ito kung saan maraming taong dumalo at nagpicture sa bandang yan sapagkat nariyan ang pare kung saan siya ay nagbabasbas or nagbe-bless. Hindi ganun kasaya ang pakiramdam ng isang OFW kapag sasapit ang Pasko. Gaya ko, malayo sa pamilya, bukod sa wala kang inaasahan na matatanggap na regalo, pinakamasikip yung wala kang kasama na nag-iisa ka lang, wala kang pamilya. Bukod doon, sa buwang ito ay hindi pwedeng mag-celebrate sapagkat ng Pangulo dito ay pumayapa, kung kaya't ipinagbawal ang pagkakaroon ng mga selebrasyon. Bagamat pangkaraniwan namang isineselebrate ito ng bawat Pilipino, ngayon ay hindi pwede sapagkat huhulihin sila kapag mayroong nakita na nagse-celebrate bilang paggalang sa Pangulo sa bansang Kuwait. Kung kaya't normal na lamang itong daraan na parang wala lang. Hindi lahat ng mga Muslim na amo ay pumapayag na ipagdiwang ang Pasko. Karamihan sa mga OFW, kapag Pasko lang sila nakakalabas. Kaya iniintay nila yung sumapit yung Pasko sapagkat pag Pasko, papayagan sila ng kanilang mga amo para makalabas at makapag-celebrate ng Pasko. Subalit hindi lahat. Hindi lahat ay pinapayagang makalabas at ipagdiwang ang Pasko. Hindi lahat ay tumatanggap ng Pasko sapagkat nasa bansang Muslim po tayo. Kaya maswerte ako sapagkat ang amo ko pumapayag siya na ma-celebrate ko ang Pasko, pinapayagan niya akong lumabas, binabati rin niya ako. Kaya masaya ako kasi napapunta ako sa mababait at mapagmahal na amo. Tumagal ako halos ng 15 taon at patuloy akong bumabalik sapagkat mababait sila sa akin. Wala akong sinabi na hindi nila binigay. Wala akong hiniling na hindi nila tinupad. Kaya palagi kong dalangin na sana ay hindi pa rin sila magbago hanggang sa mag-for good na ako. Hindi ko rin ine-expect yung regalo, subalit kapag Pasko, binibigyan ako ng amo ko ng regalo, maging yung mga magulang niya, hindi ko in-expect na bibigyan din ako ng regalo. Kaya malaki yung pasasalamat ko, maliit man o malaki. Malaking tuwa ko na kasi bibihira yung mga amo na ganito na mabibigyan ka ng regalo at hindi nila hinahadlangan yung pag-celebrate mo sa araw ng Pasko. Nagulat din ako nung umaga sapagkat tinawagan niya ako at binati at umorder pa siya ng cake saka ng breakfast namin. Sabi niya, i-celebrate niyo yung Pasko at huwag ka nang munang magtrabaho. Take your rest. Pero hindi ko ginawa yon. Sa halip, nagtrabaho pa rin ako kasi alam kong marami naman akong gagawin. Pwede naman yun na isang tabi lang muna. Kaya pagkatapos kong malinis lahat, saka naman ako nag-celebrate. Kasama yung dalawa kong kasama. Ito yung cake na binili niya. Oh, ang ganda. May Santa pa. Kaya tuwang-tuwa kaming tatlo. Kasi biruin mo, bibihirang amo yung ganito. Padadalhan ka ng cake. Hindi lang yan, may breakfast pa yang kasama. Kaya masayang-masaya kami. Ito din naman yung ginawa ko na fruit salad kasi favorite ko kaya nagawa na rin ako. Kain tayo guys! Maligayang Pasko!